Magandang umaga, Saturday morning, mga ka-Gym 5. Kumusta po? So dahil na sa mabuting kalagayan ng lahat nating mga kababayan, regardless sa mga pagsubok na ating nararanasan ngayong araw, tayo po'y patuloy na manalangin sa ating pong may kapal na ang lahat ng ito ay ating malalampasan at magpapatuloy yung katahimikan at kagandahan ng ating bayan. Despite sa mga na pinag-uusapan ngayon, no? Talaga namang mainit pa rin ang usapin patungkol dito sa pag-serve ng warrant of arrest nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Umabot na guys sa Senado. Meron ng ginawang pagdinig sa Senado ukol dito kaghapon at gabi na nung matapos. Ano ba yung inyong mga observations ukol dito? Anyway, yung dalawang partido naman sa side ng KOGC members ay napapakinggan, naibigay at nai-present nila sa Senado. At yung side naman ng police, PNP, na pinangungunahan ni Police Brigadier General Nicolas Torre. Dito nakakabawi ang kapulisan dahil kung nito mga nagdaang araw ay halos ang ating maririnig ay yung mga sa side lamang ng KOGC members, no? Halos sa kanila lahat inaapi, talagang nawalan ng karapatan, di ba? Halos mangyak-yak. Na talagang wala na talaga silang matatakbuhan, no? Dahil inaapi na talaga sila ng mga kapulisan habang pinasok yung KOGC compound. Ngayon, di ba, nagbigay pa nga ng privilege speech diyan sa kanyang makasamahan si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, at last, naibigay na yung side ng PNP, no? Nailathala at naipresent niya yung kanilang operation ukol dito doon sa KOGC compound. Yung mga aligasyon ukol sa kanila, yung mga katanungan ng taong bayan, ano ba talaga? Wala na ba talaga maximum tolerance, sir? Wala na ba talagang batas? Di na ba talaga gumugulong yung batas dyan sa pagsiserve? Dahil ayun sa mga balita at reklamo ng KOGC members, lalong-lalo na pagpakikinggan yung pahayag ni Atty. Torion, ay talagang kaawa-awa. Di ba? Yan yung kung iintindihin natin yung mga pangyayari ngayon, guys. Di ba? Ito. Kagabi, babalikan natin. No? Habang ito, meron naman tayong napag-usapan ukol dyan. Babalikan natin kung ano yung karagdagang presentation muna nitong taga-KOGC members. Kasi ang lumalabas dito, guys, talagang mayroong abuse, no? Abuse sa part ng PNP members na kailangan malilinawan din natin, no? Kasi kung pakikinggan natin yung isa lang, napakapangit naman na maging one-sided tayo sa mga usapin nitong pagsiserve ng warrant of arrest nitong si Pastor Kibuloy. Lalo-lalo na kung ikaw ay nandiyan at ikaw yung nagpapatawag, ikaw yung nakikinig, ikaw yung referee sa isang investigation. Di ba? Pagkapangit, kahit ordinaryong tao lang, gaya natin, ito, wala tayong kinikilingan dito sa dalawang panig na ito. Dito tayo sa gitna. Pakikinggan natin, ay i-observe natin kung ano at sino yung nagsasabi ng katotohanan ukol dito. Members of KOJC, and I think there's really no need for you to do that because you are serving a warrant and you did not defend us, no? Dili namin kinahanglan ipabungol ba, no? So at 10:15 they were using K9 dogs in the search, and these K9 dogs were brought. Mahina yung ating connection, pagpasensyahan nyo yan, kaya hindi tayo makapag-live, guys. Hindi tayo makapag-live, lagi tayong nagre-record na lang sa ating mga reaksyon at kung ano man yung ating mga personal opinion ukol sa mga pangyayari dyan sa KOGC compound na yan, sa dalawang partido na yan, kasi mahina talaga yung ating connection dito ngayon. Iwan ko ba? Ba't ganito? Gumagapang lagi ang ating internet. At isa rin ito, dapat ito, imbestigahan dito mga ito. In almost all of the places in KOJC. Next slide, please. And then, pare-pareho yan sila, 10:30,
we were again barred from entering the compound, some of the lawyers, and even the executive minister, Your Honor, was also barred by the PNP to enter the compound. So Mhm. this is a situation where the police was completely in control as to who would enter the compound or not, even if he's the head of KOJC, Your Honor. And accordingly, they also unlawfully arrested Jeremy, Mhm. two members, Your Honor, the Conchita brothers, because Cognita brothers, Your Honor, simply because of the fact that one brother was so concerned as to what happened with his other brother, and he was pleading to the police to be allowed to see the brother, and instead they were both arrested, Your Honor. Next slide, please. Sige. And then at 6 o'clock in the evening, I think I was out of the KOJC a few meters away for a while, Your Honor. There was a prayer rally that was conducted, and the PNP, through General Torre, he used the LRAD again, and ordered his men to disperse the KOJC members, Your Honor. Tear gases and pepper spray Yun sa kanila. actually were used during that time, and there were several members who were injured because of the dispersal. And the PNP made random and unlawful arrests of KOJC members, even if they were not committing crimes, Your Honor. And there is even evidence, Your Honor, that the PNP planted evidences against a member, Generoso Apolostero, Your Honor. There was a kitchen knife and 3 rocks, which were accordingly suddenly found in his bag. Next slide, please. And then, as of August 25, 6 p.m., Your Honor, the PNP locked down the basement of the GMCFI building. This is actually the first time that they attempted to already make the hole, Your Honor. Okay. So, yun lahat guys ay na-present niya no, sa side, sa panig ng KOJC members. No? So, wala na. Kung pagkikinggan mo yung version ni Attorney Torion ay talagang lumalabag sa karapatang pantao. Imagine ba naman, i-sprayhin mo ng tear gas, i-sprayhin mo ng pepper spray at kung ano-ano pa na hindi makatarungan, no? Kung pakikinggan natin. Ngayon, ano ba talaga? Kung ang version din ng PNP, ang pakikinggan natin, sila pa nga yung hinaharang. Yung version nila, hindi sila yung hindi pinapapasok. Ang KOJC members, dito naman sa PNP, sila pa nga yung hinaharang. Hindi nga sila makapagtrabaho ng maigi. Dahil andyan yung mga KOJC members na yan. At tingnan natin kung sino talaga yung hindi ka nais-nais ang mga gawain during the operation ng PNP, guys. Personnel was firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos circulating around the internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. And How about tear gas? Tear gas. Definitely not, sir, because we don't have gas masks. Thank you, Mr. If Chair. we intend to use tear gas, we must prepare for gas mask. Standard operating procedure, sir. Correct. I agree. You cannot use tear gas kung wala kang mask. Hindi naman pala tear gas. So, you stand by your word na yung So wala tear gas Sir, dito sir, pala. sir, extinguisher. We will show it in our presentation, sir. Maraming fire extinguisher ang ginamit, sir, hindi lang isa. Yung usok na yun? Yes, Fire sir. extinguisher. Yes, sir. Exactly, sir. Kasi ganyan na ganyan, sir, ang video na ipapakita rin namin, sir. Pero kitang-kita, sir, kung saan nanggaling. Later, sir. Thank you. Ito. Ano ang bitbit? Ano ang hawak ng PNP nung pumasok ito doon? Warrant of arrest against Apollo Kibuloy and Apollo Kibuloy only. Dated August 8, 2024. Signed by Judge Noel Parel, presiding judge, 106 Quezon City RTC. Okay, again, sa mga baguhan pa lang dyan, ito yung hawak lang ng PNP, no? Nung pumasok, guys. So, hinhanap ng KOJC members at lalong-lalo na sa kanyang mga abogado, which is tama rin naman, no? Kasi, ang pagkakaalam nila na kailangan din yung search warrant. Pero sinagot na yan ng PNP. Okay? So, ito yung dala-dala nila. That is the person that we're looking for, sir. Next slide, please. The area of operation is the KOJC compound, which covers an area of approximately 30 hectares, 22 hectares inside, including the subdivision on the upper right-hand corner,
which is another 5 hectares, because we have suspected that there may be a safe house of the subject of the target there. I would like to acknowledge also the presentation of Attorney Torion for giving us the confirmation on the methodical execution of these operations. And also, Mr. Jay Sonsa, the resource person from another resource person from the KOJC, who simply said that they are live even before we arrive. Next slide, please. So the mission is very simple: arrest fugitives Apollo Kibuloy and 4 others, because one of them is already in custody, now imprisoned in Pasig Regional Trial Court. Next slide, please. The concept is again as simple: enter, arrest, and leave. Yun. Simple it may sound, we, of course, expected the challenges. Next slide, please. Drawing last, So, yan lang naman, oh. Papasok, mag-aristo, at lalabas. Oh. Ngayon, ang komentaryo, ba't di pa kayo lumabas dyan? Kung pagbabasihan mo naman yung punto ng PNP, di pa nga namin nahuli. Oh. lessons from the July 10 operations of Pro 11, we prepared CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigator searching personnel with WCPD as core. Ang dami, no? Oo. Ang dami. Marami. Kompleto ito, guys. Yung kanilang team, no? Bago pumasok. Kaya ang talagang pinag-aaray dyan ngayon, nila ng KOGC, yung paghuhukay. Yung paghukay. Imagine, napaka-strict din nila doon, no? Sa mga members ng KOGC. Ayun nga, mayroon nga napagsabihan nga, no? Na-dismay itong si Senator Bato dahil nakita niya yung video na talagang yung pulis, imagine, pulis, talagang kinuyog dahil lang sa basura yung dala. Sumagot pa yung isang lawyer ata nila yon na mayroon na kasing mga nakakalusot na kunyari basura sa itaas, yung sa ilalim pinaghuhukayan. Iba yung basura at saka yung bigat, mararamdaman mo yan. Talagang, dapat dito kasi, kung nais nating irespeto, dapat marunong din tayong rumispito. Di ba? Hindi naman sa kinakapihan natin ito si Torion, pero talagang naniniwala siya. Pinagdiinan niya na nandiyan si Pastor Kibuloy, kaya hindi niya talaga nila tatantanan yan hanggat hindi nila mahuli. Yun yung mukhang sa last part of sa kanya presentation yon. Pero kung sabihin mo na, andyan ka na, sabihin mo, umalis kayo dyan, pwede naman kayong bumalik. Anyways, opinion din naman ni Senator Bato de la Rosa yun. Di ba? Kaya itong si Torre, talagang dinatinag, no? Talagang itutuloy nila. The Court of Appeals to be legal. Next slide, please. Next slide. Now let's go to the use of the tech equipment in locating possible hiding places. We have the light and motion detector from the BFP, which I stated earlier. 2 units from MMDA and horoscope, ground penetrating radar. We have 3 various models from private agencies and 1 from the DNR. Next slide, please. Okay. For the record, who are these private agencies? Tanong na niya. Three various models from private agencies. Can you cite to this committee for the record? Can I give it at the executive session, sir? Because one person is a member of a church where Mr. Kibuloy is once a member also before he put up the KOGs. Okay. So ito, no? Pagkatapos nito, guys, kung ano yung ginagawa ng PNP ngayon, malamang sa malamang ay hanggat walang order na sila ay bababa at alis sa area, walang sino makapagsasabi dyan. No? May punto si De La Rosa, no? Sabi niya, kawawa yung mga estudyante, hindi na nakapasok. Dahil andyan kayo. Pero, paano naman talaga yung mga pinaghahanap nila? Naniniwala sila, ang PNP na nandyan talaga si Kibuloy. Di ba? Yung Point of order, Your Honor. Point of order. Yeah, right. It seems What's your that point the of order? presentation of the General, Your Honor, is being used really not to present facts of what happened, but to present
his view of Pastor Apollo C. Kibuloy in order to malign him, in order to make him look bad to the people without even presenting a single evidence. And possible reason why is it that the location of the rooms are like that? Simply because of the fact that there are many members of the KOJC. And to impute malice into his supposed presentation, Your Honor, which is actually a confirmation that he is turning an arrest warrant into a general warrant, which is prohibited in the Constitution, Your Honor, because he is conducting only search based only on an arrest warrant. And we were even trapped on September 2, 2024, where his policewomen went there, Your Honor. It was already day 9. The patience of the people there was already running thin. And they were there, Your Honor, many times already. And Mag-demanda kayo. Yan ay malalaman natin kung talagang mayroon bang pananagutan ang PNP dito. I would like to get the commitment of the PNP. Dok ha? Maganda. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children, ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to Okay. continue Ito si Tore ha? Ito si Tore. with their Yeah, you know, that is intending, but ako ang estudyante, hindi ako mapasok dyan, ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you'll continue to stay. Meron na silang huhulihin dyan, Senator. Hindi ba pwedeng bigyan niyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan sa loob. Former PNP member and former PNP chief. Talagang ipinagdiinan na ni Police Brigadier General Ture na nandiyan nga sa loob. Alam mo, the way I see it right now, however you defend your position, you're at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang Very good yung term na ginamit niya, no? It's only suggestions, guys. Ha? Nakala ko ba, direct? 10 days of occupation of that compound, still, hindi mo na-aresto si Pastor Kibuloy. I think, it's high time for you to make a tactical retreat. Maganda na sana eh. Maganda na sana yun. Ha? Anyways, suggestion lang naman. So, depende na yan, Tore, kung aalis ka ba o hindi. For the meantime, huwag niyong gawin na rason na pasubok na kami dito, tuloy-tuloyan na namin dito, sir, dahil nagpasubok na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubok na kayo dyan, kahit hindi niyo nakikita, si Pastor Kibuloy, tuloyan na lang ninyo, ayaw na niyo umalis. Alam mo, Posible din. Sige, sir. kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga-QHC, pag umalis kayo dyan, pati yung pulis natin, babalik din sa normal yung buhay nila. Babalik din sa normal. We are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, Hindi magsisimula na naman sila, guys. No? Kung saan, kung malapit na, yung sinasabi ng kapulisan, malapit na nga sila. Tapos para kang sumakay ng barko na kung saan ikaw yung driver ng barko, kung saan malapit na yung pier, babalik ka sa pinanggalingan mo bago ka maglalayag na naman patungo doon sa pier na iniiwan mo na kung saan malapit ka na sanang dumating at dadaong. pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan.
Tama, sakripisyo talaga, no? I am appealing to you in the name of humanity. Please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise, Eh, it will be, wala ka naman kasing sa tingin ko, wala ka naman kasing karapatan na magbigay ng direct order. Oh. Hanggang diyan ka lang. Oh, hanggang diyan ka lang pakikinggan ang dalawang panig at magbigay ng reaksyon at kung ano yung inyong recommendation at sana ay maging mas maganda na ang takbo nito. Nitong dalawang partido, kasi maganda naman yun, no? Merong makikinig at magbigay ng advice, both sides. No? a legislative overreach. I'm not part of your Yeah. Very good. chain of command. Oo. Yun nga. Hindi ko kayo pwede orderan dyan. Ah. Ah. But as part of our oversight function over you, Yun. we have all the reason in this world to give you our advice, Very good. our recommendation, Very good, how to Senator. do things properly in the name of humanity. Yun. Tama. Dito portion na ito, tama si Senator Bato, no? No? Magiging normal ang buhay nila, magiging normal ang buhay ninyo, kung mabalik kayo. Then kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Wala na. Hirap na hirap din siya. Hindi ko in-validate yung mga rason ninyo. Ito guys, no? Ito. Sa ating sariling pananaw at opinion. Itong mga ilang araw na, magwa 1 month na ata, at walang balak na umatras itong kapulisan sa paghalughog at paghahanap dyan. Kay Kibuloy sa KOGC compound. Bit-bit ang warrant of arrest. Tanong, meron ba itong expiration? Meron bang hangganan kung hanggang ilang araw lang ang operation nyo? Kung hindi nyo mahuli-huli ang tao na subject sa warrant of arrest, ay kayo ay mag-atras na. Kayo ay mag-aal sa baluta na. Kayo ay aalis na. Immediately, right after na na-serve nyo ang warrant at wala doon at di nyo nakita yung subject. Meron bang limitasyon or meron bang expiration? Yun tanong natin. Kasi kung meron, tama ang suggestion ni Bato na umalis kayo dyan kasi mahaba na yung oras na nagstay kayo sa area, wala kayong nakita, mag-alis muna kayo or umalis muna kayo, tapos babalik na lang din kayo pag sakali meron na kayong information, bit-bit na naman, di ba? Parang ganun. So, ganun. Kung merong limitation, so ibig sabihin, uulitin na naman yung warrant of arrest para maging bago. Kung meron, pero kung wala, mananatiling effective at buhay ang kautusan, ang waranto de aresto, kung iyon ay walang expiration, kay Bato na rin yun, no? Ano lang naman yan? Kay Senator Bato lang naman na advice din yan, no? Kanya lang namang suggestion yan. Pero kung walang expiration, guys, itong warrant na ito, may karapatan ng PNP na mananatili dyan hanggat yung paniniwala nila ay mabigyan ng kasagutan. Kasi sa tingin talaga nila mismo mula sa bibig ni Ture, andyan talaga si Pastor Kibuloy sa loob. Kung iiwan nila yan, hindi kaya mananagot din naman sila sa tinatawag na abandon of duty ba tawag noon? Yung post mo, yung order mo na nandiyan, tapos iiwanan mo. Abangan na lang natin kung ano yung katotohanan ukol dito, guys. Sino yung mananaig? Yun bang suggestion ni Bato de la Rosa? Or
yung determination ng PNP na mananatili sa lugar. Kung meron kayo nakikita, meron kayong informasyon, okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, hiya na kayo umatras. I'm giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat. You can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, Oh. I don't know how to explain. Pero continue to stay in that area. Dahil wala kang magagawa kung ano yung kanilang desisyon ukol dyan. Oh, inamin mo naman yan na Honorable Senator, di ba? Na talagang di ka part doon sa tinatawag na chain of command. Wala na. Di ba? Wala ka na sa PNP. Wala ka na. So, kung ano ang resulta dito, guys, bahala na ang korte. No? Kung magreklamo ang korte against PNP, at ganun din naman ang PNP, meron din mga reklamo against doon sa mga ilang miyembro ng KOGC, nagre-resist, at nagbibitaw ng hindi magagandang, gumagawa ng mga hindi magagandang gawain din against sa PNP nitong pagpasok nila dyan sa KOGC compound. At ganun din, vice versa ito yung mga allegation din, na mayroong allegation ng PNP na gano'n sa KOGC members, mayroon din allegation ng KOGC members na umano na labag at ginawa ng PNP doon sa kanilang mga miyembro. O, di ba? So, wala ng korte dyan pagdating ng panahon. Ito, Armed with warrant of arrest. After 13 days, hindi pa niyo nahuli yung hinahanap niyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Yung mga tao kung kayo dati. Tama, no? Oh. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Aha. Ano sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. I don't know how to deal with this situation. Ang atin, no? Mahaba talaga yung kanyang pahayag, guys, para sa PNP, no? Address sa PNP members. Sana meron din siyang portion dito sa hearing na ito na yung i-address din naman niya doon sa KOGC members, lalo-lalo na kay Atty. Torion, na sort of advice din, no? Suggestion, no? Na hindi rin antala yung operasyon ng PNP sa paghahanap ng pinaghanap ng batas na si Kibuloy at iba pa. Ito ba? Pagpakinggan na pa natin. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos, Ito yung hinahanap natin na portion, guys. Kasi talagang nananawagan na siya kay Presidente ukol dito. Isang panawagan na kung saan, kung titingnan mo, tama naman. No? Tama. Pero, kung susundin mo, merong responsibilidad na maiiwan. At ito yung PNP operation. ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QGC members, but also to you policemen. Very good. That is the law. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. Okay. Sana, no? Napaabot ito sa Presidente, guys.
Kasi prosigido pa naman yon na talagang papahulit talaga ito si Pastor Kibuloy. Oh. Kung ano man yung response ng executive branch ukol dito, yung sa presidente, sana naman ay maging maayos at papabor sa ikabubuti ng lahat. No? Papabor sa ikabubuti ng lahat. Maganda ito. Kung sakali mag-withdraw na, aalis na yung PNP, back to normal, tama. Pero paano naman, ang tanong, paano naman yung paghahanap ni Kibuloy na kung saan ay talagang malapit na talaga makita nila at masunod yung kautusan ng korte na talagang huhulihin siya para mapanagot doon sa mga aligasyon laban sa kanya. So again, I'm going back to the question. How long do you intend to stay there? Ayan, Bato. Ito na. Si Senator Torre, guys. Senator, sana maging senator ka na rin. No, si Police Brigadier General Nicolas Torre, guys, in relation sa tanong ni Senator Bato de la Rosa. No? Same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Paulo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we will look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. We're not hurting them. They are the ones impeding us. We want to go into a building, why impede us? Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Roy. What's the person, Roy? Jacqueline Roy. Those are the people that we are interested in. We're not interested in Dr. Badoy. We're not interested in Marlon Acobo. We're not interested in Banat Bay. We're not interested in anybody except for the pie. Let us look for them really in these areas. They say that these are sacred grounds. We see that anyway, sir, this is really of no point of debating, considering that the court order still subsists and it will be a great dereliction of our duty if we will stop and we will not comply with the court order. We have positive information that Mr. Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. And of course, I would like also to pasensya na po kayo dahil kung isa lang talaga, there's only one person who can end this all. The Son of God. Claiming to be the Son of God. Kasi nga naman, ang Son of God, nakilala ko, na nabasa ko sa libro, nagpapako sa krus para sa kanyang mananampalataya. Sana naman itong Son of God, sa ngayong ito, kantig na kadyat, hindi niya kailangan magpapako sa krus. You are also a son of God. I am also a son of God. Everyone here is a son of God. A daughter of God. Alright, guys. No? So, salamat. No? Kasi meron pa tayong i-cover mamaya. Meron kasing affair dito sa lugar namin, isang napakaganda at yearly or annual activities dito sa aming lugar. So, i-cover pa natin yun mamaya-maya saglit. No? Papahinga muna tayo. So, maraming salamat. No? Tapos na. Talagang ito si nilinaw din naman niya. Tama nga naman. Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Anak tayo ng Panginoon. No? Ito si Bato. Sinasabi rin niya talagang siya din. At tayong lahat. Okay, so hanggang sa muli, kayo nang bahala. Kung ano yung presentation, guys, na kung ano yung reaction nyo ukol dito sa ginawang Senate hearing kahapon at natapos ng gabi. Anyways, papasalamatan natin ang mga lahat na nandiyan na dumalo, resource person, abogado ng KOJC compound at kung ano pang mga representative dyan sa PNP naman, lalong-lalo na kay Police Brigadier General Nicolas Torre at sa lahat ng mga nandiyan na nagbibigay ng kanilang opinyon, katanungan, parte ng trabaho nila dyan sa Senado in aid of legislation, lahat ng mga katanungan na kailangan talaga sagutin at nasagot ng bawat partido, ang atin lang, no? Sana naman, kung ano man yung kahahantungan nito, ay magiging maganda ang epekto ngayon at sa parating pa na mga araw para sa ikaayos at ikabuti ng lahat. Okay? So wala tayong, hindi ako magbibigay ng konklusyon ukol dito sa side ng KOJC at sa side ng PNP. Ang atin lang, sa gitna lang tayo. Lahat narinig at pareho tayong nakikinig. No?
yung mga katanungan at opinion at suggestions na ibinigay ni Senator Bato de la Rosa, yun din yung mula sa kanya. Depende na sa PNP kung ang kanilang susundin o hindi. Pero narinig naman natin, napag-alaman natin na talagang pursigido pa rin sila sa operation nila na hanapin ang talagang pinaghanap nila na si Kibuloy, guys. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sa ngalan po ng katotohanan, sa ngalan po ng Gym5 TV at sa ngalan po ng lahat ng mga Pilipino. Ito po ang Gym5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.